what's up mga Kaulrat? Muli, nagbabalik muli ako sa inyo mga Kaulrat. At eto, magre-reaction tayo mga Kaulrat. At sana pakishare nyo po itong video na to. At syempre, click nyo na rin yung notification bell para ma-update po kayo kada magla-livestream mo tayo. At mag-upload po tayo ng mga video. Then, para sa inyong kalaman pong muli mga Kaulrat, ito po muli ang inyong lingkod, Papa Tricks TV Live, nagsasabing bato-bato sa langit. Ang tamaan huwag magagalit. Nagre-real talk lang po ako. Walang pikunan. Tama! Hashtag Real Talk! So, eto na. Grabe. Itong matapang at talagang napakasakit sa damdamin ng mga talagang tiwali sa gobyerno na itong binitawang salita ng ating mahal na Pangulong PBBM na sa kulungan magpapasko. Sa kulungan magpapasko. Etong mga tong tiwali na to. Eto talagang grabe ang ating mahal na Pangulo. Talagang he walk the talk talaga. Talagang ginagawa niya talaga. 'Di ba? At eto talagang mariin niya pong sinabi na talagang hahabulin niya raw po. Hahabulin ng gobyerno itong mga tiwali. Sabi ko nga po dapat talagang nagtitiwala po kayo sa ating Pangulo dahil ginagawa niya naman po. At eto re-reactionan ko po itong video na to na kanyang naging speech po, no. At eto may mga question sa kanya dito at talagang usap-usapan ngayon sa social media na marami pong mga alam naman natin mga anti-administration na talagang nililis nila yung paliwanag po ng ating mahal na Pangulo at ginagawan po nila ng kwento. Kumbaga, binibigyan nila ng ibang paliwanag sa mga sinasabi ni PBBM ng ating mahal na Pangulo. Kumbaga, para bang nililito nila ang taong bayan. Ngayon, reaksyonan ho natin at tignan natin kung tama ba yung mga sinasabi nila na talagang pinagtatakpan daw ni PBBM itong si Martin Romualdez at wala naman daw napapanagot at sinasabi nila. Ngayon, ito magbigay tayo ng ating reaction dito mga Kaulrat. So ito, pakinggan natin itong balita mga Kaulrat na nagsalita po ang ating mahal na Pangulo patungkol po dito sa naging paliwanag ng ating mahal na Pangulo patungkol sa mga involvement at mga kinasasangkutan ng kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Panoorin natin mga Kaulrat. So ito ito yung usap-usapan ngayon sa social media mga Kaulrat dahil po ang sinasabi po nila ayan. Yan na nga ba sinasabi ko? Ayan, sinasabi nila. Talagang yung mga maliliit lang daw ang nakukulong. Yung maliliit lang daw yung pero yung sa yung pinsan niya hindi raw mapakulong-kulong. At yan din pong iniingay ni Posit ng Vice Presidente. Di ba? Sabi niya ayan, ginagamit lang daw po itong ICI na to para lang daw sa piliin lang daw kung sino yung dapat na kumbaga wala naman daw kwenta ang ICI sa madaling salita, parang ganoon ang ibig sabihin. Pansarili lang daw to para mapagtakpan lang daw ang mga kasalanan at mga katiwalian daw ng administrasyon ni PBBM kaya siya nagtayo ng ICI para dahil daw po diyan. No? Alamin natin kung gaano katotoo at i-debunk natin to mga Kaulrat. So eto na po. Natanong po dito yung connection, yung issue kay Martin Romualdez, no? Natanong po ang ating mahal na Pangulo ng isang reporter dito patungkol nga po dito sa kay Martin Romualdez. Dahil alam naman po natin mga Kaulrat na ang tagal na po, almost 2 years na maigit na talagang kaliwat kanan po ang ibinabatong issue kay Martin Romualdez nung wala pa yan yung flood control yan, wala pa yan nung iba pa kung ano mga ibinabato, di ba? Alam naman natin na matindi ang naging hidwaan ni Senator Amy tsaka nito ni Martin Romualdez at ni BP Sara, no? At ang sumaluho lahat ng galit mga panahon na yon dahil kay si Martin Romualdez na alam naman natin si Martin Romualdez
ikalat na po itong balita na to. Hindi naman to fake news. Kumalat naman po talaga. May pag-amin naman po. Dito ang Vice Presidente, yung balak nilang pagpapabagsak kay PBBM noong pagpapa-impeach. Si Martin Romualdez po yung humarang. At hindi na isa katuparan yung impeachment na yun. At hindi nila na isa katuparan yung pagpapalit ng, ng House Speaker. Di ba? So, yun na po. Doon na po nagsimula yung galit. Simula yung galit nila na talagang ngayon hanggat sa eto na nga po, nag-success nga ho itong mga nasa kabila na eto, bumaba po sa posisyon si Martin Romualdez dahil sa kanyang paliwanag po para magkaroon ng patas daw na investigasyon. Ito ang nagisagot ng ni Martin Romualdez, no? Kaya ang dahilan ng kanyang pagbaba bilang House Speaker ay para magkaroon ng patas na investigasyon at para hindi mapag-isipan na ikaw nga speaker diyan, mamaya kukontrolin mo lang yung kongreso, ganon, tapos dahil pinsan ka ni ganito ganyan. Bumaba siya ngayon dahil para maging patas at eto, no, hindi na mahirapan itong mga against kay Martin Romualdez, yung mga galit na galit na mag-file pa sila ng impeachment kay Martin Romualdez. Dahil nga hindi naman siya House Speaker na. Siya po ay ordinaryong kongresista na lang po. Kaya napakadali na lang nilang kasuhan ng kasuhan ito kung meron silang alam na katiwalian po ni Martin Romualdez. So, panoorin natin to. Dito sa mga investigasyon na ito. Ako agree ako doon. Diba? Tama naman sa ating mahal na Pangulo. Kasi ganito lang yan. Ito meron na po ba lumabas? Ito yung question, pinakamalaking question Maraming galit kay Martin Romualdez. Bakit yung galit po ba na yan? Yan po ba yung mga nagagalit po ba yan karamihan naman po mga kaalyado ni Sara. Diba? Meron nila ng galit na until now is hindi naman nila napuprove yung galit nila na kinasasakutan ni Martin Romualdez. Una, sinasabi nila ang daming binubulsa, ang daming kumbaga binayaran daw 'tong mga kongresista, 'di ba? Naalala niyo 'yun, mga taas yung na-issue sa mga PhilHealth na 'yan. Ang dami nilang ibinabato na issue ng corruption kay Martin Romualdez. Ako hindi ako kinakampihan to si Sir Martin Romualdez kasi sabi ko nga sa inyo, kung may lumabas na ebidensya na patungkol sa kanyang involvement sa mga itong korupsyon, ebidensya at napatunayan, syempre hindi ko kakampihan yan. Di ba? Hindi natin ko konsintihin. Di po ba? Pero kung wala naman dapat maging makatao rin tayo. Dapat maging makatao rin tayo kasi paano naman pag ang isang tao ay inosente at kawawa naman siya kung tayo walang kaalam-alam at tayo nagpadalos-dalos at nagagalit tayo sa taong hindi natin alam na inosente pala. Di po ba? Ngayon, sasabihin nyo na naman po na ang ebidensya. Merong ebidensya. Anong ebidensya po ba ang ibig nyo sabihin? Ebidensya po ba ang mga aligasyon, kaliwat ka ng aligasyon? Oo, nandun tayo. Sasabihin nila, dapat may kinalaman siya dyan. Kasi siya ang pumipirma. Diba? Yan naman po ang itinuturo sa inyo ng mga galit dito sa administrasyon na ang idinadahilan nila yung pagpirma. Dahil siya ang pumirma, kasalanan yan. May alam siya sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Yan ang sinasabi dahil siya ang pumirma. Ngayon, ito lang po ipupunto ko sa inyo. Okay? Hindi porket si Martin Romualdez ang pumirma at ang ating mahal na Pangulo ay pumipirma rin ng mga ganyang budget ng gobyerno, ibig sabihin tiwalinaw sila. Diba? Kasi ganito yan. Sasabihin nila, alam mo kung magkano in-insert ganito ganyan. Kung yung paliwanag po ng mga senador at mga kongreso na nandoon sa budget deliberation na yan, nakapaliwanag doon dahil binasa ng ng pinag-aralan ng COA, tinignan ng DBM din yan, di ba? Alam din nila yan. Di ba? Dumadaan din sa kanila yan. Ngayon, sa Pangulo, pag tinignan niya yan, kung meron naman paliwanag doon na dito gagamitin, ano magagawa na ng ating Pangulo? Di ba? Sino ba yung mas nasa ground? Sino ba yung mas malapit sa ground? Ang Pangulo po ba? O ang mga senador at mga kongreso na laging nasa baba sila, nakikita nila yung mga bawat lugar, bawat city?
pangailangan ng tao. Mas malapit sila sa mga pangailangan ng taong bayan, di ba? Kasi itong mga senador, alam naman natin, may mga lumalapit diyan, mga gobernador, tawag dito, mayor, di ba? O may mga sa mga LGU. O ngayon, dahil may mga recommendation diyan, may mga proposal, may mga paliwanag o yan. Kaya nagkakaroon po talaga ng insertion sa BICAM, di ba? O ngayon, kasalanan po ba ng ating mahal na Pangulo na kung sakasakaling pirma niya, maganda naman pagkakapaliwanag o di ba? Ngayon pinirma niya. Nung pinirmahan po ba niya at nung bumaba na yung budget ng gobyerno, sampo natin sa DPWH, bumaba na yung budget sa DPWH, sabihin natin 800 billion. Ngayon, pagdating sa bandang Bulacan, binaba na yung budget doon para sa Bulacan, para sa mga public works doon. Pinang-casino, kunwari ni Bryce Hernandez, yung pera. Gumawa sila ng mga peking ghost project. Kumbaga, gumawa sila ng mga ghost project, hindi peke, gumawa sila ng mga ghost project sa Bulacan. Ngayon, dumating yung pagkakataon, nahuli, nabuking sila ngayon. Katulad nangyari ngayon, nabuking sila. Ngayon, ang tanong ko po, sino po nagnakaw ng kaban ng bayan? Yung po bang pumirma? O yung malinaw na umamin na nagpinang-casino niya at bumili siya ng luxury car? Di po ba? Parang hindi naman ho yata tama. Di po ba? Na si PBBM ang pumirma. Pinirma niya dahil sa kadahilan ng nakita niya na tama naman ang paliwanag sa kanya ng mga senador at kongreso nung ito'y naisapinal nila yung kanilang proposal ng budget na yan. Diba? Dahil ang Pangulo, pipirman yan kasi unang-una, tandaan ho natin, ang laki po ng utang ng Pilipinas na iniwan po ni Digong. Aminin nyo, hindi, totoo yan. Ang laki ng utang na iniwan ni Digong sa ating mahal na Pangulo, BBM. Almost 12 trillion, mahigit. Almost magte-13 trillion po. Tama po ba? O mga ganun. Siyempre, ang kailangan ng gobyerno ngayon na, yung mga ibang proyekto, hindi naman po natapos Di po ba? At may mga kailangan gawin. Dahil meron tayong pondo ang gobyerno na pwede pa ma-occupy ng budget na yon, yung proposal na yon. Siyempre, iniisip din ng Pangulo, siyempre ako pong presidente ngayon, kung maganda yung proposal, bakit din niya pipirman? Pipirman niya dahil sa pag-akala niya na yung ipinagyabang na, meron isang TPWs nagyabang sa kanya, Sir, 5,500 flood control ginagawa na po at masosolve na po ang problema natin dito sa Kaya nga, nung SONA, pinagmayabang ni PBBM yun, 5,500 flood control ginagawa na kasi nga bumaba na yung budget Naiyabang na sa kanya ng mga taga-DPWH So, kasalanan ba ng mahal na Pangulo? Diba? Kasalanan ba ng mahal na Pangulo na yung nagyabang sa kanya sinungaling? Yung nagyabang sa kanya na nagbigay ng report sa kanya sinungaling. Diba? O kaya nga, nung nalaman ni PBBM nung bumagyo, binaha ang Metro Manila, nabukelya, napaya si PBBM, sabi niya, anong nangyari? Nagulat si PBBM. Di sumamalog ni PBBM. Anong ginawa niya? Nung marami nag-ingay mga kababayan natin, lalo na itong mga DDS, pinakinggan ni PBBM. Anong ginawa niya? Ganun ba? Gusto niyo makita kung saan napunta yung 5,500 flood control? Lagi niyo akong binabanatan, lagi niyo binabanatan ng Pangulo, sinisisi niyo. Yun ang lagi pinangbukang bibig ng mga DDS. Ano ginawa ni PBBM? Nagpa-imbestiga siya ng malawakang investigasyon para makita ninyo kung ano talaga, saan talaga napupunta ang budget ng gobyerno pag ito'y naibaba na. Diba? So nakita natin na nung ibinaba na yung budget sa DPWH, hindi ginastos sa tama ng mga taga-DPWH. At nabuking pa yung mga insertion, yung mga nakikinabang, yung mga nagbubulsa ng kaban ng bayan. Diba? At nabuking na rin dito yung mga kontraktor na nagtatrabaho rin sa gobyerno, na congressman din pala. Kontraktor na may sarili at tumatanggap din siya ng project, yung kampanya niya. Diba? So, nalalaman yung katiwalian.
Okay? Ngayon, balik tayo dito. Hindi ho sa kinakampihan natin itong si Sir Martin Romualdez. Diba? Marami pa pong ibinabatong alegasyon sa kanya. Kaya hindi natin masusuryan kung bukas, makalawa, o sa susunod na buwan, meron ng lumabas na taong magpapatotoo sa katiwalian ni Martin Romualdez. Bakit hindi natin antayin yun? As of now, wala hong ebidensya na nagpapatunay na siya ay merong involvement sa flood control corruption. Hindi natin may aalis mga ka-alright yung mga salitang hindi, kasi alam niya yun eh. Siya ang house speaker na alam niya yung mga budget na yan. Hindi niya ba nakikita yan? Ganun. Yun nga ang problema. Kailangan may ebidensya tayong mapatunayan about dun sa involvement niya na yan. Hindi naman natin pwedeng sabihin na ayan na nga yung ebidensya eh. House speaker na siya eh. So, nga, house speaker siya. Pero, nung lumabas po ba yung mga pumirma sa BICAM, andun po ba siya? Wala, di ba? Napansin niyo po ba yung mga nag-ingay nung mga nakaraan? Nagalit na galit at tinuturo na siya ang scriptwriter daw. Pero bandang huli, nung lumabas yung papel, sino-sino mga nakapirma? Sila Chi Escudero pala. Di ba? Tapos wala palang Martin Romualdez na pumirma doon. Ngayon, doon tayo sa puntong sinasabi nila, hindi. Hindi, alam niya yan, budget yan. Hindi, pumipirma rin siya dyan. So, sabi ko nga, doon sa BICAM, hindi siya pumirma. Ngayon, kung sasabihin nilang dapat alam niya, nakikita niya, hindi niya ba nasitan, hindi niya ba na ano, malay ba ni Martin Romualdez kung may naging corrupt na mga kasamahan niya? Di ba? Ngayon, kung merong dapat siyang panagutan dyan, daanin sa tamang proseso. May ebidensya, dapat. Asaan yung ebidensya? Kung sinasabi niyo nila, sangkot sa dyan, may alam sa dyan. Ngayon, dapat merong magreklamo, mag-file ng complaint na kasama niya na sa Kongreso na magpapatotoo na talaga may kinalaman siya dahil itong ebidensya. Kasi hindi naman ho po pwede na pagdating sa korte, ang sasabihin lang ho ninyo is kasabwat yan kasi siya ho ang House Speaker. Diba? Uulitin ko, parang sa eskwelahan lang ho ito. Diba? Sa loob ng isang eskwelahan, may mga classroom. Diba? May mga classroom, may mga teachers. Tama? May principal. Parang yun na sinasabi na may nangyaring kalokohan doon sa isang room, kasabwat yung teacher. Ngayon, dahil siya ang principal ng school na yun, mananagot siya. Dahil may katiwalian na ginawa yung room na yun. Dapat tinitignan niya. Yun ba ang ibig niyo sabihin? Di ba? Unfair. Di ba? So, ang mahalaga po dito mga ka-alright is malaman natin kung meron ba talagang ebidensya. Hanggat walang ebidensya, natural lang ho yung nakikita natin ganyan reaksyon ng ating mahal na Pangulo na sinasabi niya, wala pa namang ebidensya eh. Pag may ebidensya, bakit hindi natin antayin? Di ba? Kasi ang hirap nito, dapat ang tutukan natin dito, yung mga taong andyan na yung ebidensya eh. May resibo eh. Kasuhan. Tutukan natin yan. Yung kay Martin Romualdez, kung wala pang ebidensya, bakit tayo magpo-focus dyan? Kaya nga sabi ni PBBM, maglabas kayo ng mga ebidensya, makipagtulungan kayo. Lalo na yung nag-aakusa, si VP Sara, inaakusa niya na may illegal gambling daw. Alam niya na may mga binabayarang mga congressman daw. Di dapat nakikipagtulungan ngayon ang Vice Presidente para mapakulong nila si Martin Romualdez. Ilatag nilang ebidensya sa ICI. Parang ICI, panagutin si Martin Romualdez. Sa tingin niyo po ba may magagawang ICI kung sakaling andyan ang ebidensya? Nakalatag at ito yung ebidensya ito. Sabi ng Vice Presidente, ito yung ebidensya ng ng illegal gambling niya, meron siya ito. Pag nandyan ho ba sa tingin nyo, live on TV, live on social media, sasabihin ng pasisinungalingan pa rin ng ICI, kung may ebidensya naman? I don't think so. Di po ba? Ganun lang ho yun. Kaya tama ang mahal ng Pangulo nung sinabi niya na wala akong ebidensya kasi ang Diskaya wala naman, ang si Orly wala rin naman, di ba? So asan ho doon? Dapat may lumabas. Kung may lumabas, sabi ni PBBM, wala tayong sisinuin. Pinsan niya pa yan eh. Kung meron,
dapat niyang harapin niya. Diba? Pag may kaso, may ebidensya, harapin niya yan. Pero kung wala, ano magagawa natin? Alangan mag-magic ang ICI, mag-magic ang gobyerno. Tara, lagyan natin ng kaso, taniman natin ng kaso si Romualdez kasi galit yung taong bayan. Wala tayong magagawa. Kahit magalit pa na magalit yung mga taong bayan, wala magagawa ng ating mahal na Pangulo kung wala talagang kasalanan eh. Kung walang ebidensya, di ba? Hindi naman pwedeng taniman ng kaso si Martin Romualdez eh. Mababalikan ng gobyerno. O, di ba? Kasi may mga abogado rin yan, kahit sabong magpinsan sila. Nagiging pangit lang ang dating ho kasi nga magpinsan sila, presidente si PBBM, ang pinsan niya ay isang dating House Speaker. Parang ito'y nagagamit ngayon ng mga kalaban ng ating mahal na Pangulo na panira sa kanya ngayon. Hindi, kaya ano niya yan, kasi pinsan niya, hindi niya ano yan. So, sa isip ng taong bayan na isinisiksik ng mga taong galit sa ating mahal na Pangulo, siyempre, yun yung natututunan ng mga taong mangmang, yung mga taong may hinang kaalaman na natutunan nila, may kasabot yan kasi sabi ni ganito, ganyan. Pero hindi nakakalimutan natin na teka na wala na tayo doon sa sa dapat nating alamin May ebidensya ba? Kung walang ebidensya, antayin natin baka bukas makalawa or next month. Sabi nga ni BBM, pag may lumabas, panagutin. Di po ba hanggat wala tayong magagawa di palabasin niya si Orly. Ilabas niya na ebidensya niya, di ba? O kung sino pa, katulad yan, nanawagan si BBM, lumabas kayo, patunayan nyo, kung may nalalaman kayo, ilabas ninyo. Sino pa ba yung nagsasabing may nalalaman sa katiwalian? Hindi ba? Si Escudero. Di ba sabi niya may katiwalian daw to? Si Martin Romualdez. Si Sara Duterte. Di ba sinabi niya may illegal gambling? Ba't hindi sila lumabas ngayon? Dahil nanawagan na si PBBM na ilabas niya na ninyo, dalhin sa ICI, kasuhan. Bakit walang naglalabasan ngayon? Di ba kayo nagtataka? Yun lang wala tayong kinakampihan. Hindi ko kinakampihan si Mr. Martin Romualdez kasi hindi natin alam. Malay mo, bukas nga, bigla mag-appear si Escudero at saka si Sara Duterte, ang vice presidente sa ICI at dala na nilang ebidensya na totoong may illegal gambling nga si Martin Romualdez. Di napahiya tayo, di ba? Kung tanggol tayo. Kaya hindi tayo nagtatanggol Ang ginagawa lang natin, nagbibigyan lang tayo ng transparency. Transparency pong ginagawa natin dito. Na huwag tayo maging harsh sa tao. Hindi porket aligasyon lang, imumuray mo na, lalaitin mo na, sabi mo magnanakaw na. Karapatan din po ng mga taong to na bigyan natin ng respeto. Ngayon, kung para sa inyo hindi ka respeto dahil ang daming nagagalit sa kanya, marami nagagalit sa kanya kasi karamihan naman na nagagalit, yun ay naturuan ng mga taong galit kay BBM, galit kay Martin Romualdez. Pero, ganun pa man, lagi tayong babase sa ebidensya. Dapat may ebidensya. Kung ako tatanungin nyo, kung sa opinion ko, alam mo naman yan, Papa Trix may kinalaman yan. House yan siya ang House Speaker may kinalaman yan. Oo, nandun tayo. Kahit ako nandun yun daw posible hindi niya alam. Pero teka, hindi mo naman pwedeng gamitin sa korte yan Hindi niya naman pwedeng gamitin sa korte. Sabihin mo dun sa judge, kasuhan niyo yan. Panagutin niyo yan. Posibleng walang kinalaman yan. Kasi siya ang House Speaker. Kung sabihin sa'yo ng judge, asan mga ebidensya nyo? Hindi naman po pwedeng gamitin natin ebidensya ng yung hinala ninyo. Di ba? Pwede ba natin gamitin sa korte ang hinala? Hindi kasi po, itong kutob ko dahil siya po talaga ang House Speaker, dapat po siya makulong kasi may kinalaman sa dyan. Posibleng wala siyang kinalaman. Oo nga, kung naniniwala kayo, posibleng wala siyang kinalaman, then magbigay ka ng ebidensya, mag-proof na talaga magpapatibay na corrupt itong si Martin Romualdez at may kinalaman sa dyan. Naabutan ba siya ng pera? May porsyento ba siya? Sino yung magpapatunay? Dapat po ganun. Di po ba? Tignan nyo to. Yung paliwanag din ng iba. Bagay na sinigundahan ng ilang leader ng Kamara. Ayan. Ay sinasabi ng Pangulo. Flood control ay ginawa ng House, ng Senate at maging ng Malacanang. So ang mga pinuno ng lahat ng yan, so yung Senate President, yung House Speaker at saka yung Presidente mismo, may pananagutan dyan. I'm not a lawyer. Paano nga ito si Tinyo, isa rin to Isa rin mahinang utak nito Paano magiging panagutan? Sige, ikaw ang pumalit, magpresidente, at ikaw din maging House Speaker. Pirmahan mo ang budget. Yung budget, ilalagay natin sa tama. Sige, ilagay natin sa tama. Sir, Tinyo,
Makinig ko kayo. Ilagay natin sa tama yung budget. Tama ang pag-compute, tama ang paglalagyan. Ngayon, nagulat ako. Ngayon, pipirmahan ko. Ngayon, pipirmahan ko. Kunwari, pipirmahan ninyo. Sige, pipirmahan ninyo. Ngayon, nung pinirmahan na ninyo, dahil nakita nyo naman tama, so eto na. Nung bumaba na sa DPWH, pinangkasino lang. Pinangkasino lang ni Bryce Hernandez. Pinambili lang ng sasakyan ng mga tumanggap ng mga kontraktor at ginawa nilang cost project. Ngayon, babalikan natin kayo. Babalikan namin kayo. Sabihin namin, kasalanan mo yan. Dapat makulong ka. Kasi ikaw pumirma. Ano sa tingin ninyo? Di ba? Dapat ganito. Ganito dapat. Si PBBM pumirma. Then, nabuking ang anomalya. At nagturo itong si Bryce Hernandez. Nagturo si Diskaya. Sir, nung tinanggap namin yan, may basbas ng ating mahal na Pangulo. At nagbigay kami ng porsyento kay PBBM. Yun, may pananagutan. Pero kung pumirma lang, di balikan na ho natin. Balikan na ho natin si Digong. Dagdagan natin ang kaso niya. Bakit to? Ghost Project, panahon ng Diskaya, 2018, 2017. Bulacan, 2018, 2017, 2019, 2021, puro mga Ghost Project, panahon ni Digong. Sino ang pumirma nun? Sino ang pumirma nun? Yung nakawan na yon, si Digong. O di dapat may pananagutan din si Digong. Dagdagan natin ang kaso ni Digong. Tama po ba? Kasi ganun yung mindset ninyo eh. Di ba? Intindihin nyo, yung po bang sa rock netting sa Baguio, anong year yun? Di ba panahon ni Digong? Malinaw yun na pagnanakaw yun. So, sino pumirma ho doon? Di ba si Digong? Sa ibang lugar, sa Mindoro po, 2021, sinong presidente ang pumirma ng budget doon? Hindi ba si Digong? Di pa nagutin natin si Digong. Kasi siya pumirma eh. Di ba? So, walang katapos ang kaso pala si Digong. Kasi ganun ang kaisipan ninyo eh. Kaya nga sasabihin ko sa inyo, kasalanan ba ng mahal na Pangulo nung pinirmahan niya niyan dahil maganda naman pagkakalatag, dahil pinagdebatehan niyan sa Kamara, pinagdebatehan niyan sa Senado, na-finalize nila sa bicameral. Tapos naipasa sa Pangulo dahil kailangan na magawa itong mga infrastructure na to, magawa yung mga flood control na yan. So, pipirmahan talaga ng Pangulo niyan dahil yung anlaking problema ang iniwan ng Tatay Digong ninyo nung siya nakaupo dahil ang daming 119, tama ba? Correct nyo na lang. 119 or 124 or 120 or 109, di natin alam, na mga infrastructure. Out of that 100, 12 lang yung nagawa. 12 infrastructures lang. So, ang daming nakabinbin. Ang daming hindi natapos. So, anong gagawin ng gobyerno? Dahil may mga proposal na ganyan, may mga kailangan tapusin, may mga kailangan budgetan, may mga kulang-kulang. So, anong gagawin ng gobyerno? Siyempre, isipin ng Pangulo, kailangan natin ito eh. Alam ba ng mahal na Pangulo na gagamitin sa tama nito mga taga-DPWH yung pera? Dahil pinilima niya, dahil sa pagkakala niya, malaki ang magiging ginhawa natin dahil nagtatrabaho ng maayos itong mga taga-DPWH, itong mga kontraktor na to. Yung pala, nagnanakaw na ng kaban ng bayan, panahon pa ni Digong, pati panahon ni PBBM, pinagnanakawan pa nila ang administrasyon ni PBBM. Di ba? Ang problema, hindi na ho sila umubra sa panahon ni PBBM dahil nabuking sila ni PBBM, kaya ito ngayon, pinapanagot ng ating mahal na Pangulong PBBM. Di ba? Imbis na kung namayagpag sila natapos ang termino ni PBBM, tapos saka lang natin nalaman na, ang dami naging korupsyon ng panahon ni PBBM, di pa nagutin nyo. Ang kasong problema, hindi sila nakaligtas sa ating pangal na Pangulo. Di ba hindi umubra yung pagnanakaw nila? Noong panahon ni Digong, namayagpag sila. 6 na taon na panunungkulan ni Digong, natapos nila ang 6 na panunungkulan ni Digong na hindi sila nahuhuli, na hindi sila napangalanan. Pero dito sa panahon ni PBBM, wala pang 3 taon. Ayan. Eksakto, 3 taon, kulong sila. Magpapasko.
sa BGMP. Di ba? lawyer, so I cannot make Nangako na Ito guys, saldi ko. Maingay ito sa social media. Galit na galit sila. Sabihin nila, kaalyado raw ni PBBM, kaya hindi raw mapaano, dapat ikulong na raw yan. Paano mo nga ipapakulong? Unang-una, wala pa nga yung, hindi pa lumalabas yung yung warrant. O pag lumabas na yung warrant, kahit kansilayin mo ang pasaporte niyan Kahit kansilayin nyo pasaporte yan, kung magtatagunan sa ibang bansa, ganun. Di parang Tebes lang ho yan. Di ba, walang pinagkaiba yung ginawa ni Tebes at saka ginagawa nito ni Saldico. Di ba, nasa ibang bansa na nagtatago na yan. Palipat-lipat na lang. Baka mamaya mag-Italy pa yun. Pag nag-Italy yan, wala na. Wala nang habol. Paano mahabol yan? Italy yun. Di ba? Mamaya, umano na ng ibang bakod yan. Nag-Italy na yan. Di ba? So, marami. Kaya ang mangyari ngayon dyan, importante, pag lumabas na itong warrant, dahil maybe next week daw ata, kaya nga marami na magpapasko sa BGMP, pag lumabas ho yan, edi si Saldico ay magiging fugitive na. Kasi meron na siyang kaso sa Pilipinas. Plus, dahil nag-antay tayo, hindi tayo nagmadali, kasi kakansilar naman ang pasaporte niyan. Ano mangyari ngayon? Alien na yan. Magtitiinti na lang yan dyan. Di anong gagawin? Sisikip na ang mundo niyan. Siguro more or less 2 years, 3 years, parang Tebes lang din yan. Mahuhuli rin ho yan. Di ba? Ganun ho talaga Diba? Ipagtiwala ho tayo sa batas na meron tayo. Minamadali nyo. Imagine ho, September 16 po nagsimula ang ICI. 2 buwan pa lang po. Eto na. Almost 40 na ang mga makukulong. Di po ba? Kaya lang kayo masyadong naiinip kasi yan po ang mga naririnig ninyo sa mga galit sa administrasyon. Kumbaga pinupwersa kayo. Kumbaga na kayo na encourage kayo na kumbaga yung bang nabubuyuan kayo, 'di ba? Napapaniwala kayo ng mga galit na galit sa administrasyon. Tandaan nyo po, uulit-ulitin ko. Ang ating pangulo ay nilalabanan niya korupsyon sa Pilipinas. So, pag nilaban niya ang korupsyon sa Pilipinas, asahan ho natin dahil marami pong korap sa gobyerno. Maraming korap sa gobyerno, maraming korap na mga negosyante, maraming mga negosyante dyan na nagpopondo, maraming mga negosyante dyan na nakikinabang sa kaban ng bayan dahil may mga kasabwat sila sa loob. So anong gagawin ng mga to? Gagawa sila ng paraan para masira ang ating mahal na Pangulo kasi mawawala sila sa pwesto, mawawala sila sa power. Diba? Mabubugin lahat ng anomalya na pinagagawa nila. Kaya, huwag na kayo magtaka kung kaliwat kanan ang paninira, kaliwat kanan ang bumabaliktad na mga dati niyang kaibigan ni PBBM, ngayon kinakalaban na siya, dating sumusuporta, inaaway na siya. Bakit? Pag tinignan mo mga record, meron palang ginawang kalokohan, meron palang anomalya na pinagagawa. Di po ba? Naman si PBBM. Kasi tingin may nagtanong sa tingin nyo ba most guilty siya? Kasi hindi naman abogado si PBBM Diba? Kasi si PBBM ba nag-imbestiga? Si PBBM ba nakabuking ng anomalya ni Saldico? Diba? Kasi hindi naman siya abogado Magiging marites naman siguro kung si PBBM kung sabi niya, guilty siya kasi ganitong kaso niya. Diba? Antay natin kung ano yung isa sa penal ng pero yung sinasabi lang na pwede ba siya mag-state witness? Wala tayong magagawa kung meron siyang nalalaman na mas malalaking tao pa na pwede niya ituro at hindi siya most guilty. Kung ako sa opinion ko lang most guilty siya. Bakit? Kasi contractor siya Diba? Company niya yun diba? Tapos may ghost project diba? Yun yung mabigat. Kaya medyo negative doon. Pero kung usapin ngayon na bakit si PBBM ba pwede niya bang sagutin na ganun, bakit di mo masagot? Diba? Hindi talaga masasagot ng mahal na Pangulo kasi presidente siya ng Pilipinas. Magiging unfair naman kung sasabihin naman ni PBBM kung yun ang nasa batas natin at kung ayon sa pag-aaral yun ang pinaliwanag sa kanya, paano pag as a president, pag sinabi niya may possible na maging witness siya. Kung sabihin niya gano'n, di marami magagalit na tao. Tama, mali? Kung yun ang sinabi ng korte na may pwede, may possible. Diba? Paano pag yun ang sinabi? Kaso ko, tama lang talaga na hindi na lang sinagot po ng ating mahal na Pangulong PBBM. Diba? Hindi niya na lang sinagot. Kasi, sinabi na lang, ay naman maging pre-judge siya. Diba? Hayaan natin yung korte ang magdesisyon yan. ABS-CBN News.
So, yun po mga ka-alright na sa mga nakapanood po no nitong video na to. Ako opinion ko lang medyo sana po no unawain niyo na lang po. Wala ho tayo kinikiling dito. Ito paglilinaw ko lang ho. Hindi porket nagsalita ako ng sa side po ni Martin Romualdez pinagtatanggol ko siya para sa tingin nyo. Hindi ho. Ito lang ho ay pagsasabi ng katotohanan. Kung kayo rin ho ang mailagay sa sitwasyon na kayo ay wala naman hong ebidensya laban ho sa inyo, puro aligasyon lang ho, hindi po ba parang napaka-unfair naman na ikukulong ka dahil lang sa aligasyon? Di po ba? Oo, nandun ho tayo. Marami kayong sa kutob ninyo. Sabihin natin yung kutob ninyo. Sa kutob ninyo, sa kaloob-looban ninyo, imposibleng wala siyang alam. Tama. Nandoon tayo Kaso hindi ho natin pwedeng gamitin sa korte yung ganong salita. Diba? Hindi nyo pwedeng dalhin sa korte at sabihin niya sa korte, hindi ho sa kutob ho namin, dahil nga po siya ang House Speaker, dapat siya makulong kasi posible nangyari ang katiwalian sa panahon niya. Hindi ho po pwedeng ganun. Hindi ho natin magagamit sa korte yun. Walang korte na walang judge na maniniwala sa ganong argumento, sa ganong paliwanag na kailangan makulong dahil ang lakas ng kutob mo na siya talaga dahil nasasakupan niya yan. Hindi ho. Kung lahat po ng nangyayari sa gobyerno natin ay ganon na, halimbawa, itong kapitan, itong kapitan or itong mayor, yung mga tao niya, pag may ginawang katiwalian sila, nagnakaw, so ikulong natin yung mayor. Ganun ho ba? Ganun ho Halimbawa, itong kapitan na lang sa maliit na barangay, may mga kagawad siya, yung isang kagawad niya nagnakaw ng tricycle, dahil nagnakaw ng tricycle, dahil tao niya yan, dapat makulong din po ba yung kagawad? O yung kapitan? Pala? O yung mga kagawad niya may nagnakaw ng tricycle, or may budget sila sa barangay nila, binulsan niya, pinangkasino niya, dapat po bang managot itong barangay captain? Bakit? Kasi siya nagbigay ng pondo doon para gastusin sa mga proyekto, sa mga kunwari sa mga barangay outpost diba? Dapat ho ba siyang managot? Yung barangay captain, kasabwat na ho ba siya? Ganun na ho ba natin ginastify agad? Hindi naman, di ba? Dapat patunayan natin na merong tao nagpapatotoo, si kapitan, inabutan niya ng pera si kagawad. Si kagawad pinangkasino. Ngayon, may ebidensya tayo, may video na nagpapatunay na may connection silang dalawa dahil nagkakasino rin pala itong si kapitan. Di ba? Ganon din po yan. Na kung si PBBM, si Romualdez, may aligasyon sa kanila, dapat patunayan yung aligasyon na yun. Di ba? May connections. Di ba? Martin Romualdez, meron siyang kinalaman sa mga flood control na yan. Posible hindi niya nalalaman. Kutob niyo yun. Di ba? Kutob ninyo yun na hindi pwede natin gamitin sa korte. Naintindihan nyo po? Hindi natin pwedeng gamitin sa korte ang kutob. Hindi natin pwedeng gamitin sa korte yung, eto yung tama paniwalang paniwala ako Sa loob-loob mo yun. Pero hindi natin pwedeng gamitin sa korte yan. Ang nagagamit sa korte, ebidensya ng involvement sa korupsyon. Diba? Yun ang pinagbabasehan po. Kaya kung sana itong si Orly, nung siya ay lumabas sa Blue Ribbon, dala niya sana yung ebidensya, screenshot, videos, contacts, diba? Conversation, diba? At mayroon siya mga statement na tao pang magpapatotoo na magtuturo o may CCTV doon nung time na yun. Nandun po kami, alam ko po yung bahay, dito ganyan. At pinakamaganda, magharap sila ni Martin Romualdez. Di po ba? Yun ang maganda na magkarap sila ni Martin Romualdez at talagang magkakaalaman kung sino nagsasabi ng totoo at maglalabasan ng ebidensya. Tama po ba? Ganun ho. Diba? Kaya ako po tama po ang naging sagot ng ating mahal na Pangulo na hindi siya pwedeng, hindi niya sa kinakampihan. Kung may kasalanan, kung merong pananagutan, dapat niya pong harapin.
So, yun lang po mga kaulat. Salamat po sa inyo. At sana po, pakishare nyo po itong video na to. At kung kayo po ay nagustuhan nyo po itong reaction natin, at sana pa po, pakishare nyo po, pakitamsak na rin po, at click nyo po yung notification bell at para ma-update po kayo kada mag-upload po tayo. At sa mga supporter natin dyan, salamat po sa inyo sa pagsuporta nyo po sa channel ko. Huwag nyo pong kalimutan mag-comment dito sa videos ko at binabasa ko po yan. Maraming salamat po. Tamsak lang po sa video na to. Sapat na po. Maraming salamat po. Bye-bye!